Nandito po tayo sa bahay ni Kuya Nante sa Barangay Daraitan na nagagawa ng walis tambo. Magandang araw po. Kami po ang mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng Ilaya. Narito po kami ngayon upang kayo ay kapanayagin. Magandang araw din mga bata. Ano po ba ang sitwasyon ng inyong pamumuhay noong hindi pa kayo gumagawa ng tambo? Dati mahirap lang ang buhay namin sapagkat wala kaming pinagkakakitaan. Ano po ang inyong hanap buhay noon? Dati nagtatanim lang ako ng mga gulay tapos binibenta ko lang yan sa mga tindahan. Sapat po ba ang inyong kinikita sa inyong trabaho upang suportahan ang inyong mga pangangailangan ng inyong pamilya? Ay medyo nagkukulang dahil nga sa mga walang pinagkakakitaan. Kahit mahirap, nakakaraos din naman. Bibili niyo po ba na ibibigay mga pangangailangan ng inyong mga anak sa paaralan noong ang hanap buhay niyo po ay nagtatanim ng gulay? Hindi nga kasi mahina ang kita at kulang ang pinagkakakitaan sa pagtatanim ng gulay. Bakit po ninyo naisipan ang paggawa ng tambo? Noong una, nakita ko na ito ay pang sariling gamit lang namin pero di nagtagal hanggang sa gumanda yung mga nangyayari ay naibigan na rin ng mga namimili at doon binibenta ko na rin yung tambo. Ang gawin ng tambo? Mahirap kasi una nakakangalay ng kamay tapos pati baraso, pati ulo, halos lahat ng katawan ay dala doon kaya talagang mahirap. Gaano katagal na po kayo gumagawa ng tambo? Siguro mahigit ng 10 taon na akong gumagawa ng tambo. Binibili niyo po ba ang mga materialis na ginagamit sa paggawa ng tambo? Yung iba ay binibili at yung iba naman ay kinukuha ko lamang doon sa palibot ng aming bahay. Buong taon po ba kayo gumagawa ng tambo? Kaya kung saan meron lang akong mga materialis, doon lang at saka yung may mga order, doon lang ako gumagawa ng tambo. Kagaya ngayon, wala na kaming stock, wala na akong magawa ng tambo. Ano pong buwan malakas ang produksyon ninyo ng tambo? Nagsisimula kami ng produksyon ng tambo sa buwan ng Marso. Yan ay matatapos ng Mayo. Sa buong buwan na yun, dapat ang tambo ay natuyo na, nalinis na. Para susunod na proseso noon, i-stock man siya, pwede na siyang gawin. Maaari niyo po bang ituro sa amin kung paano ginagawa ang tambo? Sige, at pakikita ko sa inyo ang mga pamamaraan ng pag- Okay, mga bata, ang proseso natin sa pagkagawa ng tambo ay meron tayong tinatawag na mga materialis at ito yung mga materialis nito ay gusto kong ipakita sa inyo. Ang unang-una yung ating tinatawag na screw. Itong screw, ito yung ginagamit na panglala doon sa pinaka-handle niya. Tapos meron din tayong tinatawag na ito naman yung interior. Yung interior nito, ito yung ating pantali. Tapos kailangan din yan yung gunting. Yan, ito yung gunting, panggupit sa stick, tapos sa mga tali. At ito naman yung ating ginagawa ng pantahi naman dyan pagkatapos na ating malala. So, ito ay isa-isahin natin. At una, ang gagawin natin dito ay hinihimay natin itong tambo. Pagkatapos na ito'y mapagpagan, malinis, ito ay ating hihimay yung isa-isang ganito. At pagkatapos na mahimay yan, saka pa tayo makakapagbuo na tinatawag natin yung hulma. Ito, pag nahulma na ng ganito, natali na, nakabuo na tayo na isang bigkis. Yung bigkis niya ay kinakailangan o mas lalaki pa rito. Dapat ito, kulang pa ito pero dapat mas malaki-laki. Pag nakabuo na ito ng ganito, saka tayo maggagawa tayo ng isang hulma. Yan, ganito. Yan. At ito pa pala yung isang kailangan natin. Kinakailangan meron tayong tinatawag na karayom o yung tinatawag na lisna. Napakahalaga nito sa pagtatahi ng tambo. Ngayon, ang gagawin natin pagka tayo nakatapos ng ganitong ng isang hulmang ganito, siguro mas maganda palakihin natin yung hulma, no? Para medyo malaki-laki yung ating mayari. Mas maganda sa tambo ay mas malaki yung hulma niya, mas matibay.
at nang sa ganoon ay mas tumagal yung kanyang gamit. Ang tambong ito ay pagkatapos nito magawa, ito ay tumatagal ng halos mahigit na 1 taon. Ang tagal niya. Yan. Paano po ba nilalagay ang tangkay sa walis tambo? Simple lang mga bata. Ang paglalagay ay gagawin natin pagkatapos nating mahulma ito ay ganito ang ating isa-isahan nating ikakabit yan ng papaganyan. Kinakailangan ay matibay ang iyong daliri, ang iyong pulso sapagkat ito ay nakakangalay. Yan. Dikit-dikit ang paglalagay niyan na halos mga 2.5 ang napulgada ang agwat niya. Yan. Isa-isahin natin ilalagay ang papaganyan, paikot na dikit-dikit siya para na sa ganoon mas maganda yung walang kawang ang paglalagay niya para sa ganoon ay hindi makita yung pinakaloob na pagka ganyan na at alam mong para hindi ka masyadong mahirapang magtali, abangan mo muna siya ng tali sa bandang baba dito. Yan, lalagyan natin ganyan, abangan natin para na sa ganoon ay hindi mahirapan ng pagtatali. Yan. Oh. Hindi na siya manlalaglag. Tapos pagkatapos natin matalian ng ganon, saka naman tayo magtatali. Ito naman ang proseso ng pagtatali. Kaganon siya. Kailangan dito mas maganda, mas mabatak. Ganon. Tapos paikutin natin. Tuloy-tuloy lang ang ikot. Ngayon, kailangan na natin yung tinatawag nating screw. Paano paglalala? Ang paglalala naman, ginaganito ito. Pero kung sa tingin ng iba ay ito daliri, medyo mahirap yan pag daliri lang. Kinakailangan gagamit tayo ng screw para mas mabilis at hindi mahirapan ang ating daliri ng paggagawa. Yung paglalala kasi kailangan din dito ang lalalahin natin para na sa ganoon ay matibay at hindi siya nakakalas. Kuya, ano po ba ang pinakahuling proseso sa paggawa ng walis tambo? Ang pinakahuli pagkatapos natin mahulma ito ng ganito, ayan, nakita ninyo, tutungo na tayo sa pagtatahi. Ayan. Kailangan dito tayo magsisimula sa baba ang pagtatahi niyan. Ito yung pinakahuling proseso ang tinatawag na pagtatahi. Magkano po ang inyong kinikita sa ganitong hanap buhay? Malaki-laki din kasi kung yung isang piraso ay yung benta ko 110. Ngayon, kung maraming umorder, mas malaki ang kita. Ano po nakatulong ang paggawa ng tambo sa inyong pamilya? Malaki ang naitulong niyan. Sa katunayan, dyan ko kinuha ang pagpapaaral sa aking mga anak. Yung aking panganay, nakatapos na siya ng second year college at yung sumunod naman ay 4th year at saka yung isa 3rd year high school sa Daraitan National High School. At yung aking bunso ngayon, siya naman ay nag-aaral ng grade 3 sa Daraitan Elementary School. Masasabi niyo po ba na naging susi sa pag-asenso ang hanap buhay sa paggawa ng tambo? Oo, yan ang susi sa aking pag-asenso. Sa katunayan, nakapagpundar din ako ng mga gamit at nakabili rin ako ng mga konting lupa at ganyan din ng mga konting hayupan. Paano po nalalaman ng mga customer na kayo ay may dekalidad ng tambo? Sinasabi nila na doon sila bumili ng tambo kay Kanini. Sino po ba si Kanini? Si Kanini, yun ang aking asawa. Tambo Nini. Yung po ang pwede niyong ipangalan sa tambo niyo, Mang Nante. Pwede! Salamat po Kuya Nante sa inyong oras. Wala namang anuman, salamat din. Doon po sa amin, Tambo Nini, Tambo